Bobs. Lighting mo na. Wait lang, wait lang. O, doon ka na. Sige ako na dito. Praise God. Sakto na pong alas 9 ng umaga. So we start on time. Tayo po lahat ay tumayo. Amen. Pwede mo bang ngitian yung katabi mo? And the best smile na pwede mong maibigay. Hallelujah. Sabihin mo sa kanya, magandang umaga sa'yo. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Ito, bago po tayo umawit, basahin po muna natin ang Psalms 100. Psalm 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen. Hallelujah, Jesus. Amen. Lord. Clap our hands for the Lord. Praise the Lord.
Hallelujah, Jesus. You are great, Lord. And let's continue clapping our hands for the Lord. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with us in the cross.
When it's all about you.
God. You are magnificent, Lord. Let's continue the attitude of worship as Pastor Boy opens us in prayer. Yes, God, hallelujah. Yes, Lord, thank you sa umaga nito, Panginoon. Salamat, Panginoon, na may panahon kami sa pagsamba sa iyo, God. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na lahat ng panalangin na iyong binanal, Panginoon, nadidinig mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan, pinunuan mo, Panginoon. I know, Panginoon, ang aming pananampalataya, Panginoon, kami, ang aming gagawin ng pananampalataya sa Panginoon, sa iyo, Panginoon. Ikaw ang magtatapos sa aming pananampalataya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay, sa aming kagalingan, sa pisikal naming katawan, Panginoon, sa espiritual namin, Panginoon. Pagalingin mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga ka-espiritu sa aming buhay, Panginoon. Lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Ang aming puso, Panginoon, linisin mo, Panginoon, kung anuman ang mga hindrances sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, ang lahat ng ito, mga pinanal mo, Panginoon, tinaas mo, Panginoon, sa sanlibutang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay, andyan ang iyong proteksyon, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, kamayan po natin ang bawat isa na may ngiti sa ating mga mukha. Pag-pray natin ang mga bata, pagpunta nila sa service door. Everybody, praise the Lord. Salamat, Panginoon, ngayong umaga kasi kasama ka namin. Nataas mo namin, Panginoon, ang mga bata na ito. Pagpunta nila sa church, pagpuntahan mo sila. Nagay mo, Panginoon, ang naglalakad. Kapag sila nag-worship sa iyo, maawit para sa iyo, makinig ng iyong salita. Salamat mo kanyang mga Panginoon, Ama. Salamat sa gagawin mo. Aming dalangin dahil sa Diyos. Amen. Thank you, worship team, for leading us in our worship this morning. Amen. It's the first Sunday of September. So it's birth. Kaya sabihin ko niya sa inyong katabi, Merry Christmas. Ang mga radyo po ay nagpapatugtog na ng mga Christmas song. Kaya Paskong Pasko. Tayo nga daw po ang may mahabang Pasko sa buong mundo. Bagamat kagabi, kung nasa labas kayo, within traffic talaga, parang may isang malaking mahabang parking lot, ang Marcos Highway, hanggang Sumulong, hanggang Antipolo, Medical City, malapit na mag-sports center, ang traffic, hanggang dulo na ng kung saan bang lupalok ng traffic ang naabot dahil may aksidente po sa bandang Sumulong yan, barangay. May mga namatay rin po, nawalan yata ng preno pababa dun sa Balibo.
Kaya ganun po katindi ang traffic kagabi. And I was in a Bible study. 9:30 kami natapos. Nakauwi ako 11:30. Ang saya-saya. And God is good. Amen? Amen. The Lord is good. Okay. Let's come before the throne of God in praying. Sa prayer. Let's lift our hands, both hands. Lord, salamat sa pagkakataong sumamba. Salamat at sa aming mga routine, sa pang-araw-araw ay may oras kami sa Diyos na nagpahirap ng buhay. Sa Diyos na kung wala kaming magagawa sa buhay. Hindi po namin ito kaya sa diskartes, sa sipag o sa galing. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan namin ang iyong habag, ang iyong basbas. And as we study thy word, naway ito'y maging pagkain ng aming kaluluwa. Sinabi mo, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa iyong bibig. Uhaw at gutom ang aming espiritu, busugin mo kami, Panginoon. Banal na Espiritu, sumaamin ka, hayaan mo na maintindihan namin at ipamuhay ang iyong mga banal na salita ngayong umaga. Sa pangalan ng makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa lahat ay magsabing, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay. Again, let's turn our Bibles sa unang-unang libro ng Biblia, si Genesis chapter 2, verse 18. This is the continuation about our topic, open up to people. So, we are on the second part of it. Genesis chapter 2, verse 18. Basahin po natin, just one verse. Type po lahat, 1, 2, 3. The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. May God bless the reading of His Word. Again, if we go sa Genesis 1 hanggang Genesis 2, dito po ginawa ang buong universe. Magmula sa kadiliman, sabi ng Panginoon, let there be light. At sabi ng Bible, and there was light. At nung nakita yan ng Diyos, sabi ng Diyos, it was good. Yung tubig, nagkatubig at nagkaroon ng isda. Yung himpapawid, nagkaroon ng mga ibon. Lahat ng puno ay nagkaroon ng bunga. Lahat ng halaman nandyan. At ang sabi ng Diyos, it was good. At dito po, ito pong verse na ito, nung nakita niya si Adan, sabi ng Lord, it was good. Kasi pogi ni Pastor Boy, it was good. Pero nung nakita niya si Adan na nag-iisa, ano sinabi niya? First time niya sinabi, it is not good for a man to be alone. Okay? Nakuha po niyo ng puntos doon na lahat ng nilikha ng Diyos, sinasabi niya, it was good, it was good, it was good. Pero nung nakita niya ang tao yung nag-iisa, hindi mainam, hindi mabuti, kailangan may kasama. Kaya, let's continue on in our topic. Our topic is, open up to people. Maging bukas tayo sa mga tao. Now, again, kinuha ko ulit ng introduction na sinabi niya nung una. Ano sabi niya? If I reach out to you, will you be there? Kung aabutin kita, nandun ka kaya? Let's go now. Or if I didn't, would you reach for me instead? Kung hindi ko yung gagawin, kung hindi ko gagawin abutin ka, ako kaya, aabutin mo. Yan. Yan katabi mo, kung hindi mo siya lalapitan ka kaya yan? Now, ang madalas po ang tao kaya lumalapit, may kailangan sa iyo. Kapansin ba niya? Okay? Kaya yung mga nagte-text sa inyo, sa messenger nyo, sa cellphone nyo, bigla na lang mga ngamusta. Abay, magandang kaibigan nyo, magandang kamag-anak nyo, di ba? Nung kinakamusta ka. Pero yung text na, kamusta ka, meron ka ba dyan? Iba yun. Ibang kamusta yun, mangungutang yun, di ba?
Yun ang mga taong naalala ka dahil may kailangan sa'yo. Now again and again, mapalad ka kung meron kang kaibigan o kamag-anak na kahit hindi o walang hinihingi, pero naaalala ka. Treasure that friendship. Treasure that relative na yan na lagi kang naaalala, laging nangangamusta kung buhay ka pa ba. Kung ikaw ba'y kumakain pa, kung ikaw ba'y magaling na, kung ikaw ba'y may sakit. You treasure that friendship. Amen? Now, sabi po dito, you reach out to people. Now, number 1, be present. Di ba? Remember, when you are studying, tapos nag-roll call ang teacher, tinawag pangalan mo, sabi mo, Ma'am? Present. Now, sabi dito, be present. Dapat tayo laging present saan man, sa kaibigan mo o sa kamag-anak mo. Di ba, inuulit-ulit ko, isa sa pinakamahirap ibigay ngayon ay oras natin. Meron special na gawain doon, may birthday. Dahil may meeting ka, dahil may gagawin ka, sasabihin mo, magre-regalo na lang ako. Makakarating ng regalo mo, makakarating ng pera mo, pero ikaw, wala ka naman doon eh. So ito po ang isa sa pinakamahirap ibigay ngayon. Marami, mahal ang Diyos. Pero sabi mo, magsimba tayo. Ay, nakakapagod. Di ba? Sa thinking nila, mahal nila ang Diyos, pero sa puso nila, malayo ang Diyos sa kanila. Kaya, ako po'y tuwang-tuwa bilang pastor po ninyo na every Sunday nakikita ko po kayo. Kaya sabihan na po nyo yung katabi, salamat, nandito ka sa simbahan. I don't know about you, pag kayo po ba'y nakakakita ng kapatiran tuwing linggo, nagagala kayo? Hihina lang tayo magkita. Diba? Napapansin ba nyo? Tapos pag nag-closing prayer, ano lang sa pangalan nyo? Parang si Superman. Nagmamadali lagi. Tapos maya-maya, magmumukpok. Walang pumapansin sa akin sa church. Walang pumakausap. Paano naman takbo ka ng takbo agad? Amen? Alam po ba nyo na mababait ang tigal light of life? At minarningan ko na yan, bawal mangutang. Kaya, lalapitan ka yan, hindi mangungutang. Kundi, lalapitan ka niyan, kakaibiganin ka niyan. Hallelujah, amen. At pag nangutang po, ipapako natin dito sa okay? So, malaking factor po ang presensya nyo. Amen? To find a friend. Kahit anong sinasabi mo sa kanya, I love you, malakas ka sa akin, ikay kaibigan ko, pero wala ka namang oras sa kanya, ewan ko na lang kung totoo ng pag-ibig mo sa kanya. Now, as we speak about our God, as we say, Lord, I love you, always be present sa Panginoon. Amen? Amen po ba doon? Amen? Amen. Now, si Jesus po siya po ang ating great example during His time. Kung binabasa po niyo ang Bible niyo, pansin niyo, saan madalas nagpupunta ang mga alagad kasama si Jesus? Sa kainan, sa mga may party, may wedding, may lamay, di ba? Andun ang Panginoon. At kadalasan po doon, kainan. Kaya sinabi po dito, nung pinapakita mo kanina, Jesus Christ is a friend of sinners. Kaya sabi ng mga tao, ano ba yan? Kala ko mabait yan. Kala ko banal yan si Jesus Christ. Bakit ang dami niyang kaibigang makasalanan? Bakit po? Ang reason ng Panginoon, He wants to reach out. Iba po ang lumalapit sa mga makasalanan at ginagawa ng kasalanan ginagawa nila. Iba yun. Pero nung pupunta ka sa isang makasalanang tao at kakaibiganin mo siya, ipaparamdam mo ng pag-ibig ng Panginoon sa kanya at sasabihin mo sa kanya, kaya mong magbago. Kung ako nagbago, kaya ka rin baguhin ng Panginoon.
Kaya tinawag po si Jesus Christ ng panahon niya, kaibigan niya ng mga makasalanan eh. Dahil He is always reaching out. Hello? Amen? Amen. Now, number 2. Let's go down. Invite people. Dito po sa Luke 24:28-19, yan po yung dalawang tao na katatapos lamang ipako ang Panginoon sa krus at namatay siya at after 3 days, ano nangyari sa kanya? Nabuhay muli. At sabi po ng Bible, 40 days po siya na malagi pa sa lupa. Kaya marami pong pananaw, pagka namatay ang isang tao, yung kaluluwa niya, 40 days, umiikot-ikot pa, suri-suri na. That is not true. Kasi nga, Pastor, kaya meron kami nung 40 days, ano ba tawag ka? Pag namatay na? Ano yan? Yun. Kasi ano ba purpose nyo? Na parang nagpapasalamat ka those 40. Now, ang pwede lamang pong gumawa nyo ay ang Panginoon. The Bible tells us, once a person die, never na siya makakaalis at makakabalik. Malibang payagan siya ng Panginoon. Kaya hindi pwede po pag may kamag-anak kang namatay, yung 40 days na yun umiikot. Eh, Pastor, nagpaparamdam sa akin eh. Now, that is a big lie of the devil. Kayang gawin niya ng diablo. Kaya, habang buhay pa po yan, di ba? Minsan nasa isang lamay, last past week, ang dami pong bulaklak. Pero during ng lamay, tinanong ko, ilan pa sa inyo nung nabubuhay ito, binigyan siya ng bulaklak? Wala man ng makataas na echo, kailang patay, ang lalaki ng bulaklak. Maamoy pa ba niya? Bagamat kami mga lalaki po, talagang hindi namin maintindihan bakit mahal na mga babae ang bulaklak. Amen? Hindi naman maintindihan bakit kailangan nyo ng bulaklak. Pero nung naliligo ko yun, galing pero nung asawa na, ibili na lang natin ng pagkain ha. Ibaon na lang ng anak. Pero I'm telling you, woman loves flowers. Kaya tayo mga lalaki po, kahit hindi natin maintindihan, bigyan natin sila. That is very special to them. I mean, very special yung may okasyon na bibigyan sila ng bulaklak. Yes. Amen. Ang dami na pag naglalakad kayo, ang dami rin mga pipitas ng bulaklak. Ayaw mong gumastos. But here, people, Jesus, again, is our example. He invites people. Kaya sabi po nila, habang naglalakad sila ng kasama ng dalawa, kinuwentuhan si Jesus. Hindi nila alam na si Jesus mismo yon. Akala nila patay na ang Panginoong Jesus at nabuhay siyang muli. Sabi nila, gumagabi na, punta ka na lang sa bahay namin. Now, kaya mo kayang kwentuhan ng Panginoon? Pag ba ikaw, kunwari, pumatok bigla ang Panginoong Jesus sa bahay niyo, gusto mo bang makipagkwentuhan sa Kanya? At pag kinamusta ka niya, ano sasabihin mo, yung mga hugot lines mo? Wala na nagmamahal sa akin. Dami ng loko sa akin. Inaapi nila ko yan, mga hugot lines, di ba? Kaya puro lines na ang noo mo. Now, again and again, we always face problem. Pero huwag mong hayaan na manatili ang problema sa buhay mo. Yes. Ang ibon, hindi mo mahayaang pigilan niyang pag lumilipad at dumadaan sa ulunan mo. Pero pag ang ibon, diyan na nag-nest, diyan na nag-iklog, abay iba na yon. Maraming tao, hindi lang dumadaan ng problema, nangingitlog pa sa kanila. At hinaayaan nilang lumaki at lumaki ang problema. Kaya ang tingin nila sa Panginoon, gano'n na lang kaliit. Palakihin mo ang Panginoon.
at papaliitin niya yung problema mo sa buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on. Let's give a clap of praise sa Panginoon. Amen. So under it, miracle happen when we open up our lives to people. Naghihimala, dumadating ang himala pag tayo po ay nagiging open sa mga tao. Pastor, paano ito? Loner ako. Sino ba dito ang mga loner? Nung tipong ayaw makipagkwentuhan. Ang gustong-gusto ay uuwi na. Uwi na tayo. Diba? May mga ganun tao talagang pag kinamusta mo, kamusta ka? Mabuti. Bye-bye. Bye-bye. Diba? May mga ganun tao. Kaya kami po, ang pinipilit namin talagang unawain lahat. Minsan naman, may mga taong, minsan magtanong ka lang, kamusta na? O ba, isang oras, nagsasalita pa rin. May mga gano'n naman tao, may mga taong simple lang kung magsalita. Kaya po, sabi po nung miracle, ayaw ba? Ibabas? Miracle happen when we open up our lives to people. Kaya po, pagkabat, siguro hindi ka ganung style lumaki sa bahay, no? Hindi ka ganung ang iyong style ay masyadong preserved at hindi ka talaga kumakausap ng tao. Diba? May mga pamilyang grabe, tahimik talaga. Pag nag-uusap, sign language lang. Ang saya-saya. Pero most of the Filipino people are happy. Masaya yan. Subukan po yung maging kaibigan, maging ka-close ng tahimik. Masusurprise kayo, madaldal rin pala. Amen? Kaya sabi, naghihimala lalo ang Diyos pag ikay open sa mga tao. Kaya po ba yun? Now, be watchful po rin. Hindi lahat pwedeng kaibiganin. Hindi po ba? Now, number 3, give. Under 8 Proverbs 19:6. Let's read it. Many carry favor with the ruler, and everyone is the friend of a man who gives gifts. Amen. Gusto mo ba niyong may kaibigan na mahilig magbigay? Amen. Na every time makikita mo, tera sa McDo, ako taya. Sarap niya. Yeah? Punta tayo sa mall ngayon, sa Robinson ngayon, abay, puro discount ngayon. Di ba, mamaya? Sabi sa tayo, mamaya, ha? Mamaya. So, these people, yung madalas magbigay, ayan lang po ang mga taong mabibigyan ulit. Now again, kung ikaw'y madalas mabigyan, madalas kang mabigyan, yun na yun. Pero kung ikaw'y madalas magbigay, unawaan po niyo ako, may parating na mas malaking pagpapala. Hello, hello! Because the secret of receiving is giving. Ang sikreto po ng para ikay magkaroon ay magbigay ka. Yung puntos pong you sow and you will reap. Magtanim ka at ikaw ay naniniwala ba kayo doon? Kung never na never kang nagtanim, ba't ka naghihintay ng ani? Kung never kang nag-isip ng isang bagay sa iyong kapwa na magtanim, ba't ka naghihintay ng ani? Now, minsan po, pag nangusap po ang Panginoon sa akin, sabihin niya, bigyan mo ito. Lord naman, eksakto itong budget ko. Ako yung kukunin. Basta bigyan mo. Now, alam po ba niyo when you release that, may babalik. Sabi mo sa katabi mo, may babalik. Hallelujah. Kaya huwag ka po maghinayang pag ikaw'y ginagamit ng Diyos through giving. Why? Ikaw ang taong hindi mauubusan.
Sabi mo sa katabi mo yan, hindi ka mauubusan. Kaya nga po bilang Kristiyano, dapat dinudurog na natin yung kuripot eh. Iba, iba nung matipid sa kuripot. Sa matipid, may mapipiga ka pa dyan. Pero kuripot, kahit anong piga mo, walang papatak dyan. Kuripot eh. Tignan mo yung katabi mo, pagbasta mo. Generous ba yan o bukang kuripot? Masusubukan mo yan mamayang uwian. Subukan mo yan mamayang uwian kung generous yan. Because kasi po lahat po ng sikreto sa Bible, gusto mo bang yumaman? Ano sasabihin ng Biblia? No practical, di ba? Tayo, para magkapera, magsipag, mag-ipon. Dadami yan. Pero ang katuruan ng Biblia, iba eh. Kung gusto mong magkaroon, magbigay ka muna. Wala yata ako sa Amen. Amen? Now, ang sarap mabuhay kung marunong kang magbigay. Yan ang yan. May mga taong binibigyan pero malungkot po buhay niyon. Malungkot ang buhay nila. Madalas binibigyan lang sila eh. Pero once na sila'y magbigay, hindi lang ito pera, pag-ibig, labor mo, pakikisama mo, maraming pwedeng ibigay, hindi lang po pera. Pero kung ano ang itinatanim mo, yon ang babalik sa'yo. Di ba nung kinuwento ko na po sa inyo, nung nagbilang po ako ng mga polo ko, barong ko, ang dami-dami, pinamimigay ko. Hindi maubos-ubos kasi binabalik rin ni Lord, polo rin. Kaya kung gusto mo dumami ang pera mo, pamigay mo yan. At dadami yan, I'm telling you. No, hindi naman ala Santa Claus, no? You should be sensitive also in giving. Maraming tao talaga manloloko. Maraming taong inaabuso ka. Pero kung nasisense mong genuine at may push ni Lord na tulungan mo, bigyan mo. Amen? Dapat po tayo, mga Kristiyano, ang nasasabihan na galante. Galante. Amen? Tayo nung nasasabihan nung yung pag kami ni ambagan, uy, marunong mag-ambag, kahit konti. Kasi galante ka, nabubuhay ka, Lord. I'm a giver. Sino man na may kailangan sa lakas at sa tulong mo, Panginoon, kahit paano makakabigay ako. Hindi naman palaki ganyan. At ang tinuturo ng Bible, magbigay mga anak ng Panginoon. Amen? Kaya po ba natin to? Amen. Amen. Ano baba doon? You are designed. Masulat ba yan? You are designed to give and to receive all the time. That's what the circle of life is all about. Tayo po daw ay dinesign magbigay at yung pinakagusto, to receive. Dahil dito ang buhay ay umiikot. Amen? Thank you, Lord. Now, let's go on. Ano number 4? Participate. Dito po sa Luke 19:5-6, remember Zacchaeus? Si Zacchaeus po ay isang, ano ba? Parang BIR agent, tax collector. Panahon pa po ni Jesus Christ, mandaraya ng tax collector. Sila talaga nung yumayaman, lumalaki ang bahay. Sila talaga nung magara ang buhay. Kasi panahon pa ni Jesus Christ, madaya na sila. Kaya ito pong number 4, we need to participate. Hindi sa kasalanan, kundi itong mga makasalanang tao ay madama nila na mahal at mahal sila ng Panginoon. Now, sinabi po sa Luke 19, kung babasahin niyo ang buhay ni Zacchaeus, hindi siya tinawag na maliit na tao. Ano Tagalog kay Zacchaeus? Siya'y panda. Ang normal height yata ng Pilipino, at least mga 4'5", pataas, 4'9".
Minsan hindi pa maagpot ng 5. Minsan, ano height mo? 4'11". Yan. Malapit isa. 1 inch lang ang 5 na. Di ba, mga Pilipino? Pero nung ang height mo nung 3 feet pababa, ay iba na yun. Yung pag pinatayo mo lahat, tumayo tayo. Tapos siya, tumayo ka, nakatayo na ako. Di ba? Ano liit-liit. Ganun daw po kaliit si Zacchaeus. At sabi po sa kwento sa Luke 19, ang kapal-kapal ng tao at gusto niyang makita si Jesus. Kung nasa harapan po niya yung malaking tao at maliit ka, makikita mo ba nung harapan mo? No. Pero why si Zacchaeus? Umakat po siya ng sycamore tree. Ang sycamore tree, kung pag-aaralan po niyo, ay parang cactus. Ano yun? Ano ba cactus? Matinik. Doon siya umakyat. Kahit puro tinik yun. Dahil gusto niyang makita si Jesus. Amen? Amen? Nandiyan ba kayo? Amen? Ang kapal ng tao, sinisigaw na Jesus, Jesus. Kumbaga parang superstar ang Panginoon during this time. Pero si Zacchaeus, andun sa taas ng sycamore tree, pagtapat kay Zacchaeus, biglang nagsabi, Zacchaeus, bumaba ka dyan, pupunta ako sa bahay niyo. Meron po ba kayong iniidolong artista? O kaya basketball star? Tapos minsan, sa mall kayo, biglang pinagkakaguluhan. Ang dami-daming pumupunta sa kanya. Kumakamay, nagpapa-autograph. Ikaw naman, gusto mo nang lumapit dahil hangang-hanga ka sa kanya. Talagang hiyang-hiya ka naman. Biglang pagtingin sa iyo ng idolo mo, tinawag ka sa pangalan. Tapos sabi sa iyo, Uy, pupunta ako sa bahay mo. How would you feel? Huwag doon, madumi sa bahay. Ako, dumi-dumi. Di ba? Sabihin na natin, ako, gulo sa bahay. Di ba? May mga Pilipino. Ako, wag tayo sa amin, magulo doon. Kasi nasa isip, papamerienda. Wag tayo doon sa amin. Yung pala nasa isip. Nagulat po si Zacchaeus ng mandarayan ng tao. Jesus Christ participate kahit makasalanan siya. Pinakita niyang mahal na mahal siya ng Diyos. Kung ikaw po merong kakilala, sabihin na natin sa pamilya siya ay parang black sheep. Sabihin na natin sa kaklase mo siya ng pinaka-drug addict. Sabihin na natin siya ng pinaka-maloko sa kasamahan mo. Siya ng pinaka-mandaraya. Pag ikaw'y kinalabit ng Panginoon, sabihin sa iyo, anak, yung buhay na yon ay gusto kong mabago. Di ba? Pag tinanong ni Lord, sino gusto magpastor dito? Wala. Pwede ka namang magtaas. Lord, send him. Kala mo siya, no? Send him. Patalo mo siya. Now, when God speak po, isa po sa pinakamaganda pong tawag ay pagtatawagin ka talaga ng Diyos. And most people hate that call. Sabihin, Lord, wrong number. Lord, marami pa akong pangarap. Lord, mahirap yan. Pero when you participate in God's favor, uulamin ka ng pagpapala ng Panginoon. You participate. Siguro po, hindi mo na tanda kung sino nag-invento ng ilaw, ng kotse, ng washing machine. Di ba natanda sino yan? Pero nung nagkasakit ka at dumalaw sa iyo sa ospital, yun ang mga taong hindi mo makakalimutan. Amen? Nakukuha po ba niyo ako? Yun ang paraan in a little way, kahit baliktarin man ang mundo, yun ang mga bagay you participate na pinapakita mahal sila ng Diyos. Hello? Kaya po ba natin to? Sa tulong ng ating pagpalapakan natin po ang Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. You need to make yourself available. Now, number 5. God can love us through people. Yan. Ako parang ang hirap, pastor, intindihin yung sentence na yan. Pwede daw tayong mahalin ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao. Pag ikaw ay nauuhaw
Literally ba may baso sa langit at magbibigay sa iyo? Pag ba yung makati ang likod mo, literally ba sa langit mayroon kakamot ng likod mo? Wala? Pag masakit pa ulo mo, literally ba may magmamasahe niya at paa mo? Wala. Kaya po naglalang ang Diyos ng tao para rin may magmahal sa iyo at magmahal. May sabihin mo nga sa iyong katabi, salamat sa pag-aalaga sa akin. Ikaw ulit, salamat! Amen? Amen. I was reading yung mga, ano ba tawag nila doon? Mga nasa royal blood, kaya minsan daw umaabot ang age nila ng 120, 130. Kasi daw ang sikreto, every 30 minutes bago matulog, may nagmamasahe sa paa nila. At sabi sa history, pag daw po ay ang paa mo, minamasahe mo bago matulog at least 30 minutes, 15 minutes sa kaliwa, 15 minutes sa kanan, hahaba buhay mo. Nakakagulat nyo na. Diba? Ang paa po, ang pinakamarumi at pinakamabaho. Pero expert are telling us na pag pinipress mo yung paa mo, there's something in our body na gustong-gusto. Pag po kayo sa bahay, nagsabi, masahin mo na pa ako, at wala, magdikwarto na lang kayo at masahin mo pa mo. Diba? Sa bahay, ganun po ako. Tatawag akong magmamasahe sa akin. Wala lang akong magmasahe. Kaya nagdidikwarto na lang ako. Push, push, push. At it can relax talaga. Especially sa feet. Kaya kung kaya niyong imasahe yan bago matulog, masarap daw po. Masarap ang pakiramdam pag natutulog at bago matulog. Now, God can use that people dahil because, let's go down, because the Lord ministers to us through people. Okay? Nagpapadala siya ng tao para sa iyo. Ingatan ka at mahalin ka. Kaya po, pag ikaw'y may mahal sa buhay, treasure yan. When you say treasure, ano po ba yan? Kayamanan. Kayamanan yan, treasure yan. Pag maingay yan, wala ka nang magagawa, maingay talaga yan. Pero, treasure yan. Amen? Yan yung mga tao, pag ikaw'y ginulpi sa kanto, abay, lagot sila dyan. Pag ikaw'y may umapi sa'yo, lagot sila dyan. Dahil yan yung mga treasure ng Panginoon na ibinigay sa'yo. May kahilig po natin talagang ramdam na ramdam kong gusto na ninyo ng closing prayer. Now, number 6, last. Be discerning. Proverbs 17:17, let's read that. A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Ang isang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng oras. Alin? Now, alam po ba nyo ang jabloy kayang gayahin ng Diyos? At maging mabuti rin at banal? Pero along the run ay gusto ka lang palang guluhin. It can give you a wrong advice. Right now po, ang isang depressed na tao, ang isang stressful na tao, ang isang taong gulong-gulo ang isip, ay nagkakaroon daw po ng suicidal spirit. That's true. Habang lalo kang nade-depress, habang lalong nag-iisip ka, hindi ka kumakain, hindi ka natutulog, lalo kang babaksak niyan. Kaya sabi po, kailangan na isang kaibigan ng kaibigan. Walang tao. Kung meron po kayo mga best friend, ano kaya masasabi nila sa iyo? Lalo-lalo na ng mga weaknesses. Ha? Di po ba? Ang pinakakilala tayo sa lahat ay sa bahay. Pwede tayo magmalaki sa kaibigan natin,
sa barkada natin, pero nung totoong tayo, kung ano tayo sa bahay natin. Amen? Di ba pag nasa restaurant ka at magarang restaurant, talagang hindi ka cool na cool ka? Pero pag nasa bahay ka, pag kumakain ka, nakataas lang pa. Nakakamay-kamay pa. Ganun ka eh. Ganun yung mga, lalo pag may suka dyan on the side, at may kamatis on the side, at may sili. Wow! Yung ka eh. Yun ang natural mo. Now, bakit be discerning? Kasi kailangan po nating malaman na hindi tayo naliligaw, hindi tayo nadideceive ng mga boses ng dyablo. Ang dami pong boses. May boses ng ating sarili, may boses ng dyablo, may boses ng ating kaibigan, ng ating kamag-anak. Ang daming boses. Pero ang boses po ng Diyos, napakaliit lang yun. At you need to be discerning kung ito nga ba ay para sa Panginoon o hindi. Now, marunong dapat tayong tumingin, marunong dapat tayong manalangin, mag-discern kung ano importante para sa Panginoon dahil yan ay mga anak ng ating Panginoon. Again, you never can know ang problema ng isang tao unless that person is open to you. Kaya anong title natin? Open up to people. Again, if you want to open up your problem, find a righteous person. Find a godly person. And through God's Word, mag-guide ka niyan sa tamang decision. Amen? Let us all stand. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Amen. Statistics shows po almost we are about 100 million na pong Pilipino. At every day, every hour, every minute, every second ay may ipinapanganak ko. Pero behind that, ang statistic pong namamatay na tao ay napakarami rin. Kanina ay kausap lang natin, tapos wala na siya. Every time you talk to that person, di mo alam kung it will be the last. Kaya nga po, God is teaching us to love those people. Siguro sa biglang salita mo ay nakasakit ka. Siguro sa init ng ulo mo ay may nasabi ka. Pero it's never too late na lumapit at sabihin sa kanyang, I'm sorry. It's never too late na mag-open up sa mga taong talagang mahal na mahal ka. At alam mong hindi ka iiwanan, hindi ka niyang lalayuan dahil siya'y mahal sa iyo. Habang tayo po'y nakapikit, God is flashing many faces to you right now. May mga taong mahal na mahal ka. At meron rin mga taong gusto kang lokohin, gusto kang saktan. And we need God's love, God's strength para abutin sila. Kapatid, it's never too late. Huwag mong sabihin ganyan ang ugali mo, hindi ka magbabago, no? Kasi sinungalingan niya. Kaya kang baguhin ng Panginoon. Amen. Kaya kang baguhin ng Panginoon. Hallelujah. Habang po tayo nakapikit,
let us ask the Lord, Lord, sino ba ang kailangan kong mahalin? Sino ba ang kailangan kong pakitaan pa ng pag-ibig na nagmumula sa iyo? Siguro ang iba sa inyo ay pagod ng umibig, pagod ng magmahal, pagod ng maloko. Pero God is giving you a chance na patuloy silang ilapit sa Panginoon. Patuloy silang abutin ng Panginoon. Now, if that is your prayer this morning, itaas mo yung dalawang kamay. Hallelujah. Oh, Jesus. Jesus. Amen. Hindi po madali ito. Pero sa tulong ng Diyos, kakayanin natin ito. Hallelujah. Amen. Lord, thank you for your great love. Kami na makasalanan, kami na makamundo dati, kami na lulun sa kasalanan, tinawag mo. Pinalaya mo. At ngayon, pinapaalala mo sa amin na kailangan naming abutin ang mga taong nangangailangan sa iyo. Lord, forgive us kung napakataas ng standard namin. Kung sinarado na namin ang pintuan namin sa kanila. Forgive us, Lord. Tinuturuan mo kaming maging katulad mo na kahit napakasamang tao ay may pag-asang mabago. At ang una dapat maipakita ay ang pag-ibig ng aming Panginoon. Lord, hindi madali yun. Hindi madaling pakitaan ng kabutihan ng pag-ibig ang isang taong nanakit sa amin. Ang isang taong gustong-gusto kaming pabaksakin. Pero sa tulong mo, Panginoon, hallelujah. Katulad na si Zacchaeus, mandarayang tao, pero tinawag mo, pinakita mo may pag-asa siyang magbago. Gawin mo kaming mga instrumento, Diyos. Habang humihinga pa kami, habang may oras pa kami, turuan mo kaming abutin ang mga taong nangangailangan. Na hindi makita ang aming kahinaan, na hindi makita ang aming mga ugaling pangit. Ang makita'y ugali ng aming Panginoon. Hallelujah. Lord, you are the master of the impossible. Kung ang tingin namin, imposible naming maabot yung taong yon, dahil you are the God of the impossible, ay aabutin namin yung taong yon. At sa tulong mo, at sa perfect timing mo, ay magiging maayos ang lahat. Hallelujah. Again, God is flashing those pictures, those faces to you. Have time in praying for those people. And in God's perfect timing, maabot mo yung tao. We claim that person to you, Lord Jesus. Salamat sa mga anak mo na kayang-kayang ang bagay na ito dahil may Diyos na tumutulong. Sa pangalan ni Jesus, na natin magsabing, Amen! Yung pinakamalakas kong palakpak, kabot. Yung malakas na palakpak ng pagbabago ng Panginoon. Oh, hallelujah! Hallelujah, 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 hallelujah! Thank you, Lord. Amen. God bless you po. Amen. Kaya po natin yan sa tulong ng Panginoon. So it's our first Sunday, so we will be having our communion. Sa mga in charge po sa communion, please distribute po ang tinapay at ang sarong. And as the worship team
will be leading us in our song for our communion. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. My chains, my chains are gone. I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a blood, His mercy reigns, and ending love, amazing Not from the grace, top, amazing. amazing Come on. grace. Ito, kantahan natin ang Panginoon. Paranahan natin ang Panginoon. Let's sing a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, and ending love. Chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, and ending love. Amazing grace, unending love, amazing grace. In 1 Corinthians verse 11, verse 24 says, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." In verse 25 says, "This cup is the new covenant. Drink it whenever you drink it in remembrance of me." Ang tinapay po ay simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinahirapan siya sa lupa, hinataw ng latigo, sinaksak, nilagyan ng koronang tinik, habang uhaw na uhaw ay binigyan ng suka at ipinako sa krus. Pero sabi po ng Biblia, sa kanyang mga latay, yung kanyang sugat, sabi ng Biblia, doon tayo naging magaling. Amen? Ang bida po ng mga medical science right now, advanced na po daw po ang kanilang gamot, ang kanilang mga gamit, high-tech na. Pero the bad news is, ang sakit ay palala ng palala. So, sino tatakbuhan mo? Ang dakilang manggagamot. Simpleng sakit, kaibigan, kamag-anak, o ikaw mismo, simple yan o malubha. Ang kagalingan natin ay ang Panginoon. Ang saro po ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Every month, I always say, kahit ikaw na po ang pinakamabuting magulang, pinakamabuting anak, kailanman, hindi natin kayang hugasan ang ating kasalanan. Ang dugo lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang pwedeng maglinis ng ating kasalanan. Kaya, ang ating communion po, it is healing time.
If you have a friend, a loved ones na may sakit, o ikaw mismo yung may sakit, ang pagtayo mo, it is a step of faith that you believe that Jesus is our healer. Come on. You want to represent a friend, a loved ones, o ikaw mismo yung may sakit, lalapit tayo sa Diyos ng dakilang manggagamot. Lord, sinabi mo sa iyong mga salita na hindi babalik ang iyong mga salitang walang nangyayari. Tinatayuan namin ang salita mo nung sinabi mo sa amin, sa iyong mga latay, kami ay nagsigaling. We come against the spirit of sickness sa aming kaibigan, sa aming mga mahal sa buhay o sa aming sarili, magmula ulo hanggang aming mga panyapa. Ikaw, spirito ng karamdaman, we come against you in the name of Jesus. Na lumayas sa aming kaibigan, lumayas sa aming mahal sa buhay, lumayas sa aming pangakatawan sa pangalan ni Jesus. Dahil sinabi mo, Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot. Ang aming kaibigan ay magaling na. Ang aming mahal sa buhay ay magaling na. Ang aming pangakatawan magmula ulo hanggang aming mga panyapa ay magaling na sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ang dakilang manggagamot. Salamat rin po sa saro, Panginoon. At kahit saan namin tingnan, hindi kami karapat-dapat. Marumi kami, makasalanan kami, makalaman kami. Pero tinawag mo kami, pinili mo kami, at namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa amin. At magmula noon, nagkaroon kami ng kontak at relasyon sa Diyos na mga Diyos, sa Hari na mga Hari, at ramdam na ramdam namin ang iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, thank you for dying on the cross for us. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kainin po muna natin ang tinapay. Eat all of it. At kainin po natin ang saro. Drink all of it. Tayo po'y makakaupo na habang kinukuha po ang maliit na baso. Prepare our hearts as we give, as Sister Pilar will challenge us as we give. Remember, let's give to our love fan and we pray na ibibigay ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Kayo po ba ay nahihirapan sa iyong mga finances, mga bayarin po, mga kuryente, bahay, tubig o ano pa man yan? It's a good news po dahil po meron po tayong magagawa upang tayo po ay hindi mahirapan. Buksan po natin ang ating Bible. Second Corinthians 9:6-8. Sa Tagalog po ito para manamnam po natin ang salita ng Diyos. Yan. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay nag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay nag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay pusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo
sa lahat ng bagay, higit pa sa iyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkawang gawa, gaya ng ano po natin hanggang 9? Gaya ng sinasabi ng kasulatan, siya ay namumudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Purihin po ng Panginoon. Kagaya po nung sinabi kanina ni Pastor, ang sekreto daw po upang tayo po ay makatanggap, ay kailangan magbigay din po tayo. Diba sabi niya, ang pagbibigay po ay para pong nagtatanim, para po tayo mga farmers. Kung wala kang itinanim, wala ka naman naanihin, di ba? Ganon din po ang pagbibigay. Ba't ka nangihingi? Hindi ka naman marunong magbigay. Pag tumanggap ka, hanggang doon lang. Di ba sabi ni Pastor? Kasi ang sabi ni Lord, magbigay ka muna anak. Kailangan mo pala ng pambayad, kung ano-ano yan, sa bahay, tuition ng mga anak. Wala ka namang ginagawa, di ba? So ang ano po, yung kaya natin gawin, dapat gawin po natin. Para ang Diyos po ay gagawa kung ano po yung kanyang gagawin upang tayo po ay pagpapalain. At saka hindi lang po nagbigay ka, ang sama naman ng loob mo. Di ba sabi ng Diyos magbigay ng may kagalakan. Yun din po isang sikreto kasi bigay ka ng bigay. Bigay ko nga ito, wala na, kulang na naman yung pambayad ko sa ganito, kulang. Masama naman po ang loob mo. Pa matatanggap mo? Sabi ng Lord, magbigay ka ng may kagalakan. So yun po ang dalawang sikreto, magbigay ka ng may kagalakan. Hindi ka daw mapipilitan. Kasi kaya tayong pasaganain ng Diyos. Diba sabi naman niya, di ako nagsasabi, binasa ko lang po. Kung ano po yung love letter ni Lord sa atin, di ba? Napakaganda po ang love letter na iniwan po sa atin. Bakit hindi natin pagbulay-bulayan? Kasi andun po yung sekreto upang tayo po ay pagpapalain. So purihin po ang Panginoon sa mga love letters niya sa atin, na patuloy po tayong pinapalakas, patuloy po tayong pinapagaling, patuloy po tayong pinagpapala. Huwag po tayong nagaya ni Juan Tamad. Naantay na lang po natin ng babagsak ang grasya. No? So, wala. Kailan yung babagsak? Wala ka namang ginagawa. So, gawin po natin kung ano po yung pwede natin gawin at ang Lord na po ang bahala para po sa pangangailangan natin. Pero huwag din po natin kalilimutan kung may pledges po tayo sa ating lahat, sa mission, kung ano pa man po yun. Huwag po natin kailangan, hindi po yung nagbigay na ako ng offering ko, okay na yun. Hindi po. Kasi may pledge ka pa rin. So maging obedient din po tayo kung ano po yung inuutos ng ating Panginoon. Gawin po natin. And blessing will pour out. Blessing and blessing will come. Parang ulan po yun ng pagpapala. Gaya po ng pinanta po natin. So hawakan po natin ang ating kaloob para po sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord, purihin ka, Panginoon, tunay na Ama. Napakabuti mo, Lord, sa amin. Sa bawat araw, Panginoon, nandyan ka, na patuloy na nagbibigay ng pangangailangan, bawat isa ayon po sa aming mga pangangailangan sa buhay, Panginoon. Salamat po, Amang Banal, sa mga tao na patuloy pang nagbibigay para po sa pangangailangan ng Iglesia, Panginoon. Patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon, kung sila po ay nag-aaral, may negosyo, o kung ano man po ang kanilang ginagawa sa buhay. Patuloy na ikaw, Panginoon, na magpala sa bawat isa, Panginoon. At dalangin ko, Ama, sa aming pagbibigay, alam namin na hindi po ito mawawalang kabuluhan dahil ito po ang pangako mo sa amin, na magbigay muna kami, Panginoon, na may kusang loob upang ang pagpapala ay patuloy na matanggap ng bawat isa sa aming Panginoon. Ama, salamat po muli. Salamat, Lord, sa lahat po ng blessing na tatanggapin ng bawat isa. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Your children, remember your promise. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is
your special number this morning. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Aigo. Yan. Okay. UFW at UFN na sumayaw rin. No? Dapat may nakaabang ako lang siya sa labas. That is so good. Amen. Let's come sa announcement. So we will be having a council meeting and afterwards at the department heads meeting. Praise the Lord po. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng UFW at sa lahat po ng nagbigay. Yung pong ating pong kalabas. So last Sunday po ay nakakulat po tayo ng 5,000 pesos. Nakakalam ng itong mga puso sa inyo pong pagbibigay. And September po is big membership day ng UFW. So special number na naman yan sa last Sunday ng September. So kung meron kayong dancing fit, pasaway kami na po yan para po sa alwalhatian ng Panginoon. Thank you po.
announcement? Meron ba sa ibang department? Okay. Okay, wala na. So I'm calling on those people na merong birthday sa month ng September at merong wedding anniversary in the month of September. Please come here, in fact. We would like to pray for you. September. Mamumurong pamasko ay September. Okay? Bisa. Ito na tayo, sa gitna. Sa gitna tayo, sa gitna. Okay, umpisa ni Faith. Bakit siya nakatayo? Ang birthday ko po is September 20 and then nagpapasalamat po ako kay Lord kasi binigyan kami ng blessing and nalagyan mo sa ato. Thank you, Lord. Yun lang po. Thank you. Ako po ay napupulit na papasalamat sa Diyos dahil sa September 9, 82 na po ako. Bonus na po. Salamat po sa Diyos sa kanyang kabutihan at sa pagbibigay pa ng kalakasan at saka beauty pa rin. Mahirap yung ganyan ah. Birthday ko po, September 7. Ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil birthday ko sa 25. 64 na ako. Maraming salamat sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako kay Lord na yung birthday ko na po September 22 at 11 years old na po ako. Salamat po sa kay Lord dahil marami po siya binigay ng blessing at lakas. Magandang umaga po sa lahat. Ako po ay membro ng Restore Church sa Palawan po. Birthday ko po sa September 18. At nagpapasalamat po sa dinala niya ako sa lugar na ito. Hindi po ako may birthday, pero marami pong may birthday sa amin pag September. Una na po, yung anak ko si Neil, September 3 po siya. Purihin po ang Panginoon, ganda-ganda na trabaho niya. Yun. Salamat po sa blessing na yun, yung work niya po, maganda. Then po, yung pamangkin ko rin po, ka-birthday ni Mami Selly, yun din po, maganda rin po ang trabaho niya, nasa Metro Bank po siya. Sa September 9 po yung birthday niya. Purihin po din ang Panginoon. And then, ang pinakamamahal kong asawa sa September 14 po, 61 na po siya. Purihin po ang Diyos sa negosyo namin, sa kanyang physical health, at sa lahat-lahat po, purihin po siya. Talagang tunay na siya ang Diyos na nagmamahal at makapangyarihang Diyos natin. Ito po, birthday po to. Ako po, birthday ko po sa September 14. 16 na po ako na. Hindi, 14 na po ako. Pinampuhalatan. Thank you po, Lord, sa lahat ng mga blessings. At sana birthday gift na sa akin na bumalik si Kate. Pero kung anong kalooban ni Lord, thank you na lang din. Thank you, Lord. Hindi ko po birthday. I represent my mother, no? Si nanay. Bale, September 23 po ang birthday niya. At 22 ba rin? Sorry. September 22, bale, 90 years old ang po sa September 22. Papasalamat ako sa Panginoon sa buhay na ipinagpadala sa Kanya. And isama niyo po sa prayers na magkaroon po siya ng kagalakan sa kanyang buhay. Na-reach na yan 90 years old. So, kapagpasalamat sa Diyos sa biyaya na natanggap niya habang siya bubuhay. Purihin ang Panginoon. Iko, kantahan natin sila ng happy birthday. Happy birthday,
Lord, salamat sa isa na namang taon ng aming mga kapatid sa kanilang kaarawan at sa kanilang mga wedding anniversary. Kami ang nagkukulang, pero ang Diyos namin kailanman ay hindi nagkulang. Hayaan mo na hindi makita ang kahinaan ng bawat isa, ang makita ay kalakasan, kabanalan, kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Ano man ang kanilang ginagawa bilang magulang, bilang anak, tatrabaho, nagawaing bahay, ang laging maluwalhati sa kanila, Panginoon, ay Ikaw. Patuloy mo silang balutan ng iyong banal na dugo. Iwas sila sa masasamang tao, sa aksidente, sa karamdaman o kamatayan. Hawakan mo rin natin ang mamamahal sa buhay. Hinahandog namin muli sila sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At kayo din, Panginoon, sa aming pagwawakas ngayong umaga. Salamat sa iyong paalala sa aming pagbabalik sa aming tahanan at bukas sa trabaho, sa pag-aaral, sa gawaing bahay. Patuloy kami maging excited, maging masaya dahil ikaw ay kasama natin. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, na natin magsabi, Amen. God bless po. Tumay ko tayo, pakipagpamay po sa Thank you.